naligo na kami. Ayan si Amy. Ayan si Papa. Tsaka si Mama. Hi everyone, welcome. Mga loves, lilipad na. Lilipad na aeroplano. Ayan si Papa. Ayan. Kumapit ka mga raeg. Hindi ka kumapit dyan, laglag ka. Pa. Kapit ka lang dyan pa. Hi ka sa vlog pa. Hi vlog. Ano mga loves. Ayan si Irene. Siya malapit siya sa bintana mga loves. Ako sa dito sa pangalawa. Lilipad na mga loves. Ayun na, bakit na? Lilipad na kami mga loves. Pinagtatawanan kayo. Ayun na, mataas na kami. Wala pa. Nararamdaman ko yung sigura ko. Wala pa. Hindi nararamdaman ko na talaga umaalog mga loves. Sumalita lang pala mga loves. Eh si Mama. Ayun na siya. Nakaulog ka. Ayun na mga loves. Tumataas na kami. Ayaw. Yan si Tita. Hinahanap ko yung cellphone ko. Ayan pala. Nalagay na yung mga maleta sa taas. Ayan. Problema kami kung saan kami sasakay. Mga loves, tignan niya. May hawakan dito. Hindi ako malalaglag. Doon nata si Mama at si Papa. Hindi ba tatao dito? Hindi ba tatao? Dapat may hawakan ka din pa. Ayan mga loves, paalis na kami. Ayan ang mga itsura. Ayan, si Papa ayun o, namin sa likod. Ayan siya o. Ayan si Mama. Ayan siya mga loves. Tapos kami, ayan. Ang cool ng tricycle nila dito mga loves o. Ayan yung ano, parang kolong-kolong. Ayan o. Ang cool ng kanilang tricycle. Ano tawag nila yan? Ano tawag ito ba yan? Ay, hindi ito sa tricycle. Tricycle nga! Hindi, yung salita nila sa Bisaya. Halang, ay ano?
Ayan mga loves, nandito na kami, bababa na kami sa tricycle. Ay ko. Ayan si Aiden. Ayan si Tita Telma. Ayan tindahan nila. Ayan si Mama. Pasok na kami mga loves. Ayan. Mag-ano kami. Hello po. Hi! Hello! Ayan na, oh, si Mama. Nakita na niya ang kanyang mother. Hi! Mag-bless tayo, ah. Bless po. Ayan ang aming lola. Ayan. Ayan si Plang, oh. Excited daw siya makita si mother. Ayan. Ayan kasi na ay, upat ni. Ayan. Ay, pa'y dalawa. Diba yung aking pinaka, ano, hi! Ay, si Ayan. Ayan, mag-bless. Ayan. Dito nyo makikita mga loves kung paano nabubuhay ang aking lola. So, ito mga loves, medyo nakakalungkot. Actually, hindi siya medyo nakakalungkot. Nakakalungkot siya talaga kasi nanlumo kami nang malaman namin na ganito pala ang pamumuhay ng aking lola dito, na wala kaming kaalam-alam mga loves dahil never nagreklamo ang lola ko, never siyang nagsabi na ganito yung pamumuhay niya. So, wala kaming kaalam-alam mga loves, pati ang mama ko wala siyang kaalam-alam. So, nung nakita nga niya mga loves na ganito yung buhay ng nanay niya, sobrang naiyak siya. So yun, nakikita niyo mga loves, pupunta sila sa bahay ng aking lola. So yung madadaanan nyo na yan, sa gitna daw siya dumadaan kasi nga mga loves, may edad na siya, so medyo hirap na rin siyang makakita mga loves. So, ito yung daan papunta sa kanyang bahay mga loves. So, nung nagpunta sila ate dyan, wala siyang kaalam-alam na pupunta sila. So, nung time na yan mga loves, nandun si Lola sa bahay ng kanyang isang anak and walang tao dun sa bahay niya. So, nasabi lang nila mama, aalis sila, may pupuntahan sila, pero hindi nila alam na di alam ng lola ko na dyan sila pupunta. So, makikita nyo, ayan yung kanyang tinitirhan, ayan yung kanyang bahay mga loves. Nakakapanglumo kasi ganyan yung kanyang sitwasyon. So, ilang years na siyang nakatira dyan mga loves. And kung makikita nyo, ayan yung loob ng kanyang bahay. So, dyan mga loves. And ayan, makikita nyo may babuyan sa katabi niya mga loves. Puro mga baboy na lang dyan. So, mai-imagine mo mga loves yung amoy niyan, 'di ba? Tapos, ayan yung kanyang kwarto. Tapos, meron siyang duyan mga loves. Ayan yung nakikita nyo may takip na yan mga loves. Balon yan. And also, dito makikita nyo mga loves, yan yung kanyang kwarto. Wala siyang CR, yan yung kanyang lutuan mga loves, dyan siya nagluluto. Tapos dito makikita nyo, yan, meron siyang yung lagay niya ng mga plato, yung mga ganyan. At ito naman mga loves, dyan yung makikita yung kanyang higaan, ayan. So, ganyan namumuhay ang aking lola mga loves. Nung mga panahon na napunta kami doon mga loves, meron talaga siyang sariling bahay. Kaso, yung sarili niyang bahay na isanla, tapos hindi na natubos. Kaya, nagtayo na lang ng kubo na ganyan. Na gusto niya siya lang yung nakatira mga loves. Gusto niya ayaw niya ng maingay kasi doon sa tinitira nila dati, yung sa bahay ng aking tita, marami daw mga bata, gusto niya tahimik. Sabi ko, lola, tahimik. Tapos yung katabi mo mga baboy. So, ayan. Makikita nyo, ayan mga last balon niya na ewan ko kung dyan siya kumukuha ng tubig. Hindi na nga namin ma-imagine mga loves kung papaano siya nabubuhay dyan as in. Tapos, hindi na rin namin alam kung papaano siya naliligo, papaano siya nagsi-CR kasi wala naman siyang CR mga loves. So, yan, tinignan nila papa kung malinis ba yung yung tubig, and I think yun ang ginagamit nila para pang palinis ng baboy. So, ayan mga loves, finally nagkita na rin si Lola at saka si Mama. Ayan, and masaya naman si Mama mga loves dahil finally nakapunta na rin siya doon after so many years. Ang nakakalungkot lang doon mga loves is yun nga, nakapakita ko sa inyo na nakakalungkot isipin na ganun pala namuhay ang aking lola. So, gusto ko lang sabihin sa inyo mga loves na
wala po kaming kaalam-alam na ganun na po talaga, na ganun na pala yung buhay ng aking lola doon. Walang nagsabi sa amin na ganun pala siya namumuhay. So namumuhay siya mag-isa. Bibigyan ko lang kayo ng quick background mga loves. Sila mama, meron siyang kapatid at tatlong babae at saka isang lalaki. So, si Lola, meron siyang bahay before. Meron siya talagang bahay. Kaso yung bahay na yun is nasangla for some reason. And then, nung nasangla yung bahay, hindi na siya natubos. So, nung nasanla yun mga loves, nagtayo siya ng bahay na yung bahay na nakita nyo, yun yung kubo na kung saan siya nakatira for so many years. Hindi ko alam mga loves kung ilang taon na siyang nakatira doon. Pero walang nagsabi sa amin, wala akong alam, pati si mama, wala siyang alam na ganun pala namumuhay yung kanyang magulang, yung lola ko mga loves. Kasi even yung mga kapatid nila mama, walang sinasabi sa kanya. Siguro ayaw na din mag-worry siguro ayaw na rin nila na isipin pa, you know, kasi si mama wala din na mga ibang pinagkukuhanan kung hindi ako lang. So yun, nung napunta na nga doon si la mama is nakita niya yung buhay ng aking lola na gano'n na talaga. Nung kinausap ko yung lola ko, sabi ko sa kanya, bakit gano'n la? Hindi ka naman nagsabi. Sabi niya, bakit kailangan ko pang sabihin? Gusto ko ng bahay pero wala naman akong pampagawa. So hindi ko dapat sabihin sa iyo kasi parang hindi mo naman ako responsibility. Parang gano'n mga loves. Alam mo, napakabait ng lola ko kasi never nang hingi. Although, kapag may mga kailangan siya, yung mga gamot, mga ganyan, o yung may mga emergency, nagpapadala naman ako sa kanya. So, yun, nung nalaman ko na ganun nga yung sitwasyon niya mga love, so nag-decide ako na patayuan siya ng bahay. So, yung bahay na gusto niya mga loves, ayaw niya ng concrete, ayaw niya ng bonggang bahay. Gusto niya yung at wala rin naman akong ibibigay na bonggang bahay mga loves. Gusto niya lang talaga magkaroon siya ng sarili niyang space. Gusto niya lang talaga kubo, as in kubo lang talaga mga loves. Ayaw niya ng concrete, gusto niya kubo lang kasi gusto niya, pag sa kubo daw kasi mga loves malamig, ganyan, yun ang gusto niya eh. So, napagdesisyonan ko na sige, okay na, kagastos na naman tayo mga loves. So, nagbigay ako ng pera, magpapatayo ng bahay doon sa bahay nung anak ng lola ko. So, bali kapatid ni mama. So, dun lang idudugtong sa bahay niya kasi meron pa namang maliit na space doon. Kailangan lang naman ng lola ko yung isang maliit na kwarto. Yun ang gusto niya, yung sarili niyang space. Meron siyang higaan, yung meron siyang mahuhugasan ng plato, yung mga ganyan. Yun lang ang gusto niya mga loves. So, sabi ko, sige, yun ang gagawin natin. Napagpasyahan na gagawan nga siya ng bahay. And abangan nyo yun mga loves kung ano yung mga pinamili pa namin, kung ano pa yung mga pwede naming maitulong sa kanya. Kasi mga loves, di talaga namin alam na ganun talaga siya namumuhay kasi wala nagsabi sa amin. And sobrang nakakalungkot isipin na for so many years ganun namumuhay yung lola ko. Diba? Nakakalungkot mga loves, lalo na sa part ng mama ko na nung nakita niya yung bahay ng lola ko na ganun siya. Alam mo yun, yung ganun siya namumuhay is sobrang talagang nadurog ang puso ng mama ko mga loves, na iyak. Iyak daw siya ng iyak, sabi nila Erin. So yun, kaya kahit na ang dami nating gastos, sobrang nagsabay-sabay, as in sabay-sabay yung mga gastos mga loves, kaya kayod tayo ng kayod. Ayun nga, kakalabas lang natin ng work, but anyway, ganun talaga. Kailangan natin kumahit para sa pamilya, and ang importante naman mga loves is kahit papaano mapapasaya natin mapapasaya namin mga loves yung lola ko sa Visaya. So yun, maraming salamat mga loves sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Thank you so much, and I'll see you on my next vlog. Pasensya na mga loves, medyo nakakalungkot tong vlog na to. But anyway, see you on my next vlog. Thank you so much mga loves. Abangan nyo yung pagpapagawa namin ng munting bahay para sa aking lola. Yan. So, I'll see you in my next vlog. Thank you so much for watching mga loves. Bye!